Hindi ko mapigilan ang matawa dahil sa nakikita. Nilinggan ko ang doktor na nakapamulsa at prernteng. Nakatayo sa likuran ko. Ikaw, anong trabaho mo? Natatawang tanong ko. Sa poging doktor. I need to check on you if you're dizzy or having your normal morning sickness. Kalmadong sagot nito sa akin. Umiling ako at hindi ko nga alam kung totoo yung normal sickness na tinatawag ng ibang buntis. Kasi ako sa simula pa lang hindi man lang sumasakit ulo ko or nakaramdam ng pagsusuka. Normal lahat ang aking nararamdaman, isa lang ang tanging hinahanap ko lagi, lalo na sa umaga square. Tuwing ako ay nagigising. Skyflakes lang solved na. Ako at si baby. I heard you love to eat crackers. Crackers are great. For keeping nausea at bay, tumatango pa nitong sabi. Na tila may nasagutan itong malaking katanungan. Kaninong kalukuhan ba ito? Ang aga-aga niyong nambulabog, tanong ko sa doktor. Walang kasalan na magaganap, sadyang trip lang ng kaibigan na ito ang magtapon ng pera ngayong araw. Sunshine. Finally you're awake. Nagulat ako sa biglang sigaw ni Jonathan. Para itong nabuhayan. Nang makita niya akong nakatayo, ang magulo nitong buhok ay mas lalong panggam ulo, pero mas lalo itong gumagwapo sa paningin ko. Ask him. Maaga niya kaming binulabog para prepare itong lahat. Well, actually kagabi pa yan i-ingay. Reklamo ng binatang doktor. Pero parang walang narinig itong si Jonathan. Masayang masaya pa itong lumapit sa akin na para bang ako ang pinaka-importante sa lahat. Sunshine, okay ka lang ba? Kumusta na si baby? Gumagalaw na ba siya? Halatang masaya at excited. Ang itsura nito. Lumapit pa ito lalo sa akin at hinawakan ang aking magkabilang pisngi, sinisipat nito ang buo kong mukha, at sunod naman nitong sinipat ang buo kong katawan. Natawa pa ako nang inilipat nito mukha sa may bandang puson ko at maso yung kinakausap si baby. Hello, baby. Hindi mo ba pinapahirapan si mommy? Biglang lumukso ng pagkalakas-lakas ang puso ko hangang sa manikip iyon. Ganito pala ang pakiramdam kapag sobrang saya mo. Hindi pa nga lumalabas si baby ay tanggap at excited na itong makita ng lahat. Parang akong maiiyak sa sobrang saya. Dude, kasing liit pa lang ng boto ng pakwan. Anak mo, hindi pa iyan gumagalaw sa loob. Hindi. Halatang excited ka, Natawang sita ni Tristan kay Jonathan. You can't blame me, he or she is our first baby. Our first prince or princess, the one that we should cherish. Masaya, sagot ni Jonathan, may masayang kislap sa asol nitong mata. Magpapadala na sana ako sa sinasabi nito. Kaso, naaalala ko na naman ang ginawa nitong pang-iiwan sa akin. Kung kaya't hinding-hindi na ako magpapadala sa mga matatamis nitong salita. Tinaasan ko ito ng kilay. Ang sabihin mo gusto mulang bumawi sa pang-iiwan mo sa akin kagabi. That's why you're doing all this fiasco. She smirked. Kahit na anong mangyayari ay hindi ako bibigay sa malantod na nilalang na ito. Kahit na anong mangyari. Ang mga lalaki talaga, kapag alam nilang nagkasala sila o may pagkakamali sila, magkamatayan man ay hindi yan sila aamin. Pero pansinin mo, wagas yan sila kung bumawi. To the extent na makakalimutin mo na lang na may kasalanan pala sila, pero hindi alam ng mga lalaki, may kakaibang talent din ang mga babae. May nakatagong recorder sa utak nating mga babae, at paulit-ulit yung hindi makakalimot ang eksena sa utak nila na kahit yata tumanda at ogad-ogad na, ay fresh na fresh pa rin. Ang eksenang yun, na parang kahapon lang nangyari. Of course, no. This is for you and to our baby. Wika nito sabay tayo at hinawakan ang aking pisngi. At pinangigilan nito iyon. Iniripan ko ito. Gusto ko sana itong bulyawan, pero binaliwala ko na lang ang nabubuhay na inis sa kalooban ko. Sayang ang hinanda nito kung papadala ako sa inis at galit na nararamdaman. Sana bigyan pa ako ni Lord ng lakas ng loob. Pinagdasal ko na kasing tibay ng pader ang pundasyon ng pagkabay ko, at hindi agad-agad rurupok dahil sa malantod na nilalang na may asol na mga mata. Hindi naman ganito kaing-Randy ang kailangan ko. Oras at panahon mo lang naman ang gusto ko. Tsaka sa susunod ako naman piliin mo, hindi si Aurelia. Pipang usual ko sa aking isipan, pero iba ang noika ng aking bibig. Isang bote lang ng mayonnaise, masaya na at kompleto na araw ko. You need something more than that. Kung papayag ka lang, sana gusto ko na sa bahay ka tumira para maalagaan kita ng maayos. Seryosong wika nito. Umi-NGOs ako at namaywang sa harap ng boss ko. Hindi ko na pala boss ang lalaki, hindi na kasi ako papasok bilang secretary nito simula ngayong araw. We have a deal. Remember? Anong sabi mo, dati? Okay, lang na sa akin ang bata, wala sa usapan na titira ako sa bahay mo. Paalala ko rito. Ano yun, titira siya sa bahay na kalaunan ay magiging tirahan na din ni Aurelie. Langya, hindi ko alam na pati pala ang pagiging Mrs. Montejo ay may pa-free taste ito. Iyon kasi ang mangyayari. Kung doon ako titira sa bahay nito, magkakaroon ng pag-asa puso ko. Mangangarap ako ng gising, kahit ayaw ko ay, mararamdaman ko pa rin ang pagiging isang Mrs. Montejo, kung doon ako titira sa bahay nito.
Iniiwasan ko iyon na mangyari. Tapos itong si Jonathan wagas kung maka-offer sa bahay nito. Hindi nito alam na ang pinapangarap. Kung ayalay nito sa akin. Ay, ang pagiging parte ng buhay nito, simple lang naman sana kaso mahirap gawin. Magrereklamo pa sana ako sa binata ng walang ano. Ano'y bigla kaming makarinig ng malakas at sunod-sunod na putok ng baril. Dahil nasa harapan ko si Jonathan agad niya akong na protektahan. Sobrang bilis ng pangyayari buti at naging alerto si Jonathan, mabilis niya akong niyakap at naramdaman ko rin ang paghawak ni Tristan sa aking braso na tila hinihila niya ako at agad kaming nakatago. Yup, narinig kong mura ni Jonathan. Kasabay ng mura nito ang malakas na hiyawan at sigawan ng mga tao sa loob ng compound. God, Lord, ayaw ko pang mamatay. Natatarantang hiyaw ko, nanginginig na rin ako. Dahil sa sobrang takot, hindi pa rin natigil ang putukan, mahigpit akong niyakap ni Jonathan. Habang nakadapa na kami sa semento. Buti na lang. May veranda, ang labas ng apartment ko nagawa sa semento, kahit papaano ay hindi sila agad matatamaan ng bala. Ngunit hindi pa rin sila ligtas. Dahil kung sino man ang nagpapaputok at pinapaulanan sila ng bala, wala ata itong balak na buhayan silang lahat. Siya. Listen, Sunshine, look at me. Masuyong. Wika ni Jonathan sa akin, maluha-luha ko itong tiningnan, sobrang natatakot na ako sa mga nangyayari. Sunshine, I want you to do something. Okay, kaya mo bang gumapang papasok ng apartment? Umiiling ako sa sobrang takot. You can do this, Sunshine. Isipin mo na para kay baby. Ito okay. Now go. Pampalakas nito sa loob ko. At nahindig ako sa takot nang makita kong may hinugot. Itong baril mula sa holster na nakatago sa gilid nito. But, kamay baril. Kahit nanginginig na sa takot ay sinita ko ang lalaki. For protection. Now go. Saad nito sabay halik sa labi ko at mahina akong papasok ng apartment. Wala na akong nagawa pa. Nilakas ko ang aking loob. Mabilis ngunit may pag-iingat na gumapang. Ako papasok sa loob ng bahay. Nang linggonan ko si Jonathan kasama nito si Tristan, at nakikipag barilan na ang mga ito sa kung sino man ang may lakas ng loob na guluhin ang kasayahan nila. Kaya natin to baby, kapit ka lang kay mommy ha. Humihingal na napasandal ako sa dingding ng aking apartment. Nanginig pa rin ako dahil sa sobrang takot. Nagkatakip ang nga kamay ko sa aking tenga, umaasang tumigil ang nakakabinging putukan. Mayat maya ay biglang tumigil ang ingay. Napasigaw pa ako nang biglang may humawak sa akin. Biglang nabuhay ang pag-asa ko nang makitang si Jonathan iyon. Bigla kong sinugod ito ng yakap. Habang umiiyak. Akala ko ano na nangyari sa'yo? Bakit ka ba? May baril. Sino ba iyon? Nauutol niyang wika. Medyo nahihirapan na rin ako sa paghinga. Hindi. Biro ang may ma-experience akong ganitong action. Sin. Akala ko sa probinsyano ko lang ito mapapanood. May live streaming pala si Coco Martin dito, hindi man lang nagpaalam. Nakakaiyak ang live action. Shh. Breath, Sunshine, okay. Tapos na wala nang manggugulo pa. He said with assurance in his voice. Pero ayaw niyang maging kampante. Paano kung bibuma, biglang nanlambot. Buong katawan ko. Pampakalma. She's having a panic attack. Nakakasama iyon lalo at buntis siya, now linagan. Niyang saad ni Doc. Tristan. Thank you, bud. Pasasalamat ni Jonathan sa doktor. Sa nag-aagaw niyang diwa naramdaman. Kung hinawakan ni Jonathan ang pisngi ko. I know. You'll hate me for doing this, but I'll need to protect you. Dadalhin kita sa bahay doon, safety kayo ni baby, hindi kayo magagalaw ni numan. Puno ng pag-aalala ang boses nito. Biglang nagdilim ang lahat sa akin. Maybe, may sariling bersyon ang tadhana. Sasaktan na naman siya nito, paasahin pero sa huli. Mararamdaman niyang, kahit kailan ay hindi siya magiging isang Mrs. Montejo. Tapos required lahat naka-coat and tie. Ganoon. Nagtataka at naguguluhang tanong ko sa lalaking Prenteng nakaupo habang pumapapak ng kamote. Fries. Isipin mo naman dry season ngayon. Tag. Tuyot. Mainit na nga ang panahon, lahat pa ng goons. Motodo porma pa. Daldal ko habang nilalagay ang hinating lemon sa loob ng manok. Hinahanda ko na ang buong manok para ilaga at pagkatapos ay deep fry ko na ito. Simula nang tumira ako dito sa bahay ng binata. Pagluluto na yata ang bagong kong job description. Ka-instant chef ng boss kong Malantod. Isang pilyang ngiti ang kumuwala sa aking mga labi. Lagyan ko kaya ng love potion kinakain ni boss. Tama. May nakita ako sa online, legit daw. Order nga mamaya. Baka ito na yung binigay ni Lord. Nasign kung bakit andito ako ngayon sa bahay ni Jonathan. Ang masungkit ang puso ng aking iniraj. Aba, hindi birong kamantek na ako matsugi ano. Hindi ko pa nga nararamdamang gumagalaw si baby, may pa-action scene na agad. Himutok ko sa aking isipan. Samot-saring emosyon ang aking naramdaman ng mamulatang, nasa isang marangyang silid na ako. Pagkatapos kong maranasan ang una't huling mapanganib na bakbakan, isang linggo na ang mabagal na lumipas. Tanggap ko na dito na talaga
Ako titira sa Maala Cinderella House ng boss ko. Mabigat ang aking kalooban pero wala na akong magagawa pa. Isa rin sa pinagtataka ko, maliban sa 10 bodyguards aka goons na merong bantay sa loob at labas ng bahay. Wala man lang naging balita ukol sa masalimot na pangyayaring ng araw na iyon. Mga ganoong pangyayari ay dapat nababalita na. Sana, kaso tulog ata ang 20 oras news center. May slogan pa sila na hindi natutulog ang balita, pero asan sila pagkatapos ng bar ilan? Wala nasa kang kongan. Tulog. What's wrong with the suit and tie? Nilinggan ko. Ang lalaking may nakaplaster na magandang ngiti sa mga labi, while munching the kamote fries I made. Ang sarap dukutin ng asol nitong mata. Maawa ka naman sa mga guns mo, ani ko na may halong pakiusap, pagpahingahin mo muna sa pagsusuot ng pangmalakasang mafia outfit. Mafia, what? Suit and tie. Bigla kong nilahad ang dalawang braso na animoy may suot akong isang damit, at nakatayo sa isang wardrobe jury. Di, ba ganyan mga outfitin ng mga mafia, ng mga gangster. Biglang tumawa ng malakas ang binata. Whatever. Pinagtatawanan mo pa ako. Pinandilatan ko ito. Binaliwala at tinalikuran ko na lang ang lalaki. Totoo naman kasi. Ganyan lagi nakikita ko sa mga movie. Bahala ka nga. May halong pagdadabog na. Wika ko. You're so cute, sunshine. Komento nito buti. Nalang nakatalikod ako. Kaya hindi nito nakitang pinamulahan ako ng mukha. Bakit naman kasi? Ayaw niyong sabihin sa akin. Ano ba talaga ang nangyari noong araw na iyon? Ayan tuloy. Binansagan ko na kayong mafia gangs of the Philippines. Kasi it's more fun when you're in the middle of a bar ilan, she said annoyingly. Mas lumakas pa lalo ang pagtawa nito dahil sa pabalang kong tanong. It's for your own safety. Besides, everybody's protected on that day. So stop upsetting yourself. You and Munchkin is safe in here. Okay, his voice sounds certain. Hindi ko mapigilan ang kiligin dahil sa tawag nito. Anak naming dalawa. Pero, kailangan kong itago. Yun. Hindi pa ito absuelto sa ginawa nitong pang iiwan sa kanya. Kabagin ka sana sa kakatawa. Mahina kong bulong. Bigla akong napalingon sa lalaki nang marinig ang sunod-sunod nitong ubo. Mabilis siyang kumuha ng baso sa counter table at nilagyan ng tubig. Sabay abot sa binatang nabilaukan. Ang sabi ko kabagin, hindi mabilaukan, usual ko. Habang hinihimas ang likod nito. Sorry about that. Nahihirapang wika nito katapos uminom ng tubig. You're so damn fascinating when you're annoyed. And this sweet potato is damn delicious. How did you cook this? I never knew that you can make fries out from this sweet potatoes. Where did you get this idea? Tanong nito ng mahimasmasan. Agad itong kumuha ng kamote fries isasawsaw sana nito sa mayonnaise. Kaya mabilis niyang hinampas ang kamay nitong may hawak na kamote fries. Akin yan. Kanina ka pa ha. Mauubos mo na mayo. Kunyan pati kamote fries ko. Tsaka, hindi ka pwedeng kumain sa pinagkainan ko. Sige ka, antokan ka talaga. Pagbabanta ko dito. Which is true by the way. Hello, maraming video tutorials about sweet potato fries. YouTube. Ring a bell. Sarkastikong saad ko. Oh, and his mouth parted a little bit. Actually, kanina pa ako inaantok. And I never thought that the mayo are abruptly taste interesting with kamote fries. Nakangising saad nito sabay kindat. Tsaka, gusto kong samahan ka sa pagbubuntis. Like this. Kung inaantok ka gusto ko matulog na kasama ka. Kung nagugutom kasi sa bayan kitang kumain. I want to be with you, kung pwede nga lang na mapunta. Akin ang kalahati ng nararamdaman mo ngayon. Hindi ako magdadalawang isip. 2 points. Kunti na lang talaga matitibag na nito. Ang pader na pinangalanan niyang Tamporurot. Ha? Bigla kong naibulalas, ang ganda ng bahay mo boss ano. Lalo na tong kusina ang ganda. Grabe. Pag-iiba ko sa topic. My eyes roamed around. In a large and modern space kitchen with stainless steel appliances, cream-colored cupboards, and granite countertops. Iniiwasan kong mapatingin sa binata. Kasi ang mga alaga kong kabayo na nanahimik sa loob ng aking puso'y nagsisimula na naman magwala. Kasing ganda mo, he sound confident and sincere. Hindi makitang nagbibiro ito, o PayPal ibad hangin. Lord, bakit isa akong marupok na nilalang? Hiyaw niya sa isipan. Dahil tuluyan ng natibag si Tamporurot. Pregnancy glow tawag nila dito. Natatarantang. Sagot ko sabay palakpak. Matapan lamang ang umapa na kilig. Tama. Dahil kay baby kaya. Kakaiba ang ganda ko ngayon. She smiled awkwardly. And pregnancy suits you, and then he winked seductively. Hindi ko na napigilan pa ang sarili. Malakas ko itong hinampas sa balikat. At napalakas yata ang paghampas ko dahil nabitawan nito ang hawak. Hawak na kamote fries. Hala. Sorry, ikaw naman kasi. Ano ba nakain mo? Napulikat ka ba? May pakindat-kindat ka pa kasi. Isa kang matatag na nilalang self. Sigaw ng kanyang isipan. Your kamote. I mean, the kamote fries you make.
And I acknowledge your beauty. Masama bang? Na nasa aking harapan. He said with a husky voice. 3 points. Wala sa sariling umupo ako sa katabing upuan nito, at walang habas na ininom ko. Ang natirang tubig sa baso nito. At malakas na. Naibagsak sa mesa. I raise my chin so or eyes can meet. My amber eyes meets the most magnificent blue eyes I ever saw. Mr. Montejo. You're unbelievable. Ang tanging naibulalas ko. Hindi niya alam kung anong masamang lupa ang sumanib sa boss niyang malantad. Oh, malantad nga diba? FYI, hindi lang ako ang buntis sa mundo, marami kami. So, kung ibang babaeng buntis ang nasa harapan mo ngayon, pupuruhin mo din ba sila ng ganyan? Hindi niya alam kung saan nanggaling yun. Pero, biglang siyang nenas dahil sa sinabi nito. He says as if he was thinking and later on chuckles. Nope, just you and only you. He answered while his eyes locked with mine. And now, there's butterfly on my stomach. Gusto niyang menas sa sarili. Si Jonathan lang. Talaga ang kayang bumuhay sa mga kakaibang hayop. Natahimik, na nahihimlay sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero kasi, napapansin niyang parang mas naging extra sweet ang lalaki simula noong tumira siya sa bahay nito. No, simula noong malaman nitong dadalang tao siya. If you're doing this, sweet flowing words of yours, for me to forgive you. Fine, apology accepted. Absuelto ka na. Tumigil ka na pakiusap. Nakikiusap. Ako iba na nagiging epekto sa akin, hinging. Pakiusap niya. Itong puso niya kasi wala na sa tamang ritmo. May nagwawala na kasi dito. Pabulong na wika niya. Sinabayan niya pa ng mahinang hampas sa dibdib, partikular sa bandang puso. I'll take all the blame. Cause, you're doing the same thing to me. My dearest sunshine, maingat na. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Without breaking their eye contact, you never give me the chance to respond. After you said that you like me, I felt like there's a wall between us. I felt like I can't reach you. Kung hindi ko pa naisipan na lumiban sa trabaho ngayon. Hindi pa kita makakausap ng ganito. Lagi mo akong iniiwasan. It's a freaking horrible week for me. Sunshine. I didn't know that you're a big fan of hide and seek. Nangungusap ang mga asol nitong mata. Biglang nablunt kaisipan niya. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Remember, gihigog mata ka. He said with a gentle and loving voice. Gihigog mata ka. Magandang umaga. Right. Nagtaka siya bigla. Anong koneksyon ng salitang gihigog mata ka sa pinag-uusapan nila? Ako ba? Pinagloloko mo. Bigla siyang tumayo sa kinauupuan. Tanghaling tapat na po, boss. Wag niyo na. Po akong bigyan ng lesson. Nagkaka-language barrier. Na tayo dito Tsaka, alam ko naman kung saan ako lulugar. Anak lang ang kailangan mo, anak lang din ang gusto ko. Pareho natin gusto ito. Let's stick to the plan. Kasi, mas masakit ang umasa, kaysa ang magmahal. Huminga muna siya ng malalim. Kalimutan niyo na lang po na sinabi ko yon. Huling salitang binitawan niya bago tuluyang tinalikuran ang binata. Ngunit hindi pa siya tuluyang kalayo nang marinig niya ang boses ni Jonathan. Ako ang nauna. I made the confession first. Sunshine. Naramdan niyang tumayo ito dahil sa ginawang ingay ng upuan. Pero hindi niya parent. Magawang linggonan ang binata. I like you first. He said with a firm voice. Wala akong narinig. She said with a blank voice. At tuluyan nang iniwan ang binata sa kusina. Nagmamadali at malalaki ang bawat hakbang niya. Habang ang kanyang kamay ay mahinang hinahampas ang kanyang dibdib. Gusto niyang palakpakan ang sarili na gawa niyang sumagot sa binata na hindi man lang bang ibigay. Tang na juice. But, masakit. Ang T4 nga mo self. May pabili-bili ka pang gayuma. Tapos ngayon. Sinabihan ka lang na kosto kita, tinakbuhan mo na. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan. Tumigil ka na. Huwag ka nang umasa pa. Hindi lang. Iyan ang matatanggap mong sakit. Mas matindi pa. Diyan, kaya tumigil ka na. Garalgal ang boses. Habang pilit na pinapakalima ang pusong ayaw. Tumigil sa kakatibok para sa lalaking hindi para sa kanya. Gusto ka lang pero hindi ka mahal. Kaiba iyon. T4 ng 1 na naman. Kastigo niya sa sarili. Hindi ka mahal. Kasi iba ang mahal niya, at hindi. Iyon ikaw. Nanginginig ang mga kamay na isinara niya ang pinto. Dinala siya ng kanyang mga paa sa sariling kwarto. Wala sa sariling sumandal siya sa nakapinid na pinto. Habang hawak-hawak pa din ang dibdib na naninikip, abot-abot ang kanyang paghinga. Her head is spinning and her heart are 4 million yuking. Painful. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone. Mas dumagdag iyon sa kabang naramdaman. Mas tumindi pa lalo ang paninikip ng kanyang dibdib. Nangindig ang kamay na kinuha niya sa bulsaang phone at tiningnan. Humigpit ang paghawak niya. Cellphone at para na itong mababasag. Hindi niya na. Napigilan pa ang sarili, malakas niyang naitapon ang
Kawawang cellphone. Wala siyang pakialam kung nabasag ba ito o hindi. Kasi puso niya naghahanap din ng karamay. Wasak na wasak, basag na basag. Ang puso ni Brittany ng mga oras na iyon. O okay na sana eh. Gusto na ako eh, kunting kembot. Na lang sana papunta ng mahal kita, iyon. Pero. T4 ng 1 na N naman. Garalgal na ang boses, uunahan na din sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Nanlalambot ang kanyang mga binti at tuluyan na siyang napaupo sa carpeted floor. Bakit ngayon pa? Bakit bumalik ka pa, Aurelia? T4 ng 1 and 4 mo ka. Galit. Sakit, halo-halo na nararamdaman niya. Noong nakita niyang nagwalling si Marian R. sa isang movie, pinagtawanan niya ito, saying crazy thing about love. Pero ngayon, she experienced love first hand. Ngayon alam niya na nararamdaman ni Marian. T4 ng 1 and 4 nanograms walong sin ito. Ang sakit pala. Ngayon damang-daman niya na si Marian ba kasi. Marian naman ang tatawa sa sitwasyon niya ngayon. Araw-araw walang palya simula noong tumira siya dito sa bahay ng boss niya. Lagi siyang nakakatanggap ng litrato. At ngayon ang pinaka matindi sa lahat, kung dati kaya niyang baliwalain. Pero, ngayon hindi na. A picture of Jonathan kissing Aurelia. And this pang-off jealousy is eating her whole system. F4CQ boss. Sagad hangang keps. Walang habas na sigaw niya. Hilam ang mga mata, wasak ang puso parang pinagtaksilan ng tadhana. Isa kang malaking sinungaling. Something is off, baka old picture lang to. Ashley said with a worried voice. I closed my eyes and felt the gentle afternoon wind hugging me. As if saying everything is fine. You'll probably get through all this. When I opened my eyes, a breeze rustled the trees, shaking them off their fall-colored leaves, while laps of lake water gently licked the shore. Another nakaka-amaze na bagay sa bahay ng boss niya ay ang man-made lake sa likod bahay nito. Which is by the way my favorite spot. And here they are, together with her friend, na instantly tulad niya ay na-in-love din sa view lalo na sa man-made lake. My eyes darted at Ashley when I heard her hoot a little. While looking intently at the picture I constantly received. Masyado akong mahal ng kong sino mang Herodes na yan. Gusto atang lagi akong update sa pag-iibigang Jonathan at Brittany. But, di na lang. Manahimik pati love life ng iba pinapakialaman. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Gusto kong pasalamatan ang mga kaibigan dahil naisipan nilang bumisita sa akin ngayon. Naging kalmado ang aking pakiramdam at naging reasonable takbo ng aking utak. Dahil kung hindi, baka nagwala na naman lahat ng hayop ko sa katawan, at sinugod na ang boss kong malantod. Sabay ngud-ngud sa kepay ni Aurelia. Oh, tapos, paano naman naging old yan? Sana. Naka-diaper at may supan pa sila dyan. Saad ko na. May halong angle sa boses. Bitter na kong bitter, pero kasi hindi pa rin ako makamove on sa tsak-tsakang Jonathan at Aurelia. Hindi ko sanabi na baby picture ta. Kaltokan kaya kita dyan. Kalma lang ang kakasabi ni Ashley sa kanya. Pero halatang naiinis na ito sa mga sinasabi niya. Kasi tingnan mo nga. Itong building na to. Tinuturo nito sa isang building na may kulay asol, may makukulay din na ilaw na nakasabit sa gilid ng building. And there are some ivy vine leaves covering half of the building, from top to bottom. Her forehead not. It's a restaurant. And she didn't even recognize it. Nor seen it before. It's a Spanish restaurant, and it's a famous resto near our school. Well, when I'm in college, I often go here. Ashley said with dreamy eyes. As if reminiscing her college days. They make a superb, delicious pasta. Kung titingnan parang hindi ata pasta ang naging memorable sa kanya. Kundi, kung sino man ang naging kasama nito. The way she looked right now. She seems in love. Oh. Tapos sino kinakal-antari mo before? Daydreaming ka dyan, para kang may kalandian na hindi mo makakalimutan. Spill the beans. Ash, dahil sa lahat ata ng mga kipay na kilala ko. Ikaw. Ashley, ang pinakamalihim. Nako, wag lang. Sanang kamukha ni Empoy ang jowa mo. Ako na. Talaga ang bubuntis sa'yo, babae ka. Nandidiring saad ni Rose. Kahit labag sa batas ng mga Becky gagawin ko. Para sayong babae ka. Magpatuloy lang ang magagandang lahi na meron tayo, patuloy pa nito. Halatang napipilitan lang ito sa mga sinasabi. Natatawang binatukan ni Ashley si Rose. Thank you, friend, but no thanks. May inaantay ako, tadhana na ako para sa kanya. At siya ay para sa akin lamang. Ashley said while looking at Daniela. Habang ang huli naman ay busy sa pakikipaglaro kay Sunny, ayaw daw nitong sumabay sa chismisan sessions nila. Deep down, my gut screams something was off. But, she shoved it away. They are my only friend. So, wala lang siguro yung makahulugang tingin ni Ash kay Daniela. So, as I was saying, matagal na itong sara. 4 or 5 years ago pa. Yata. I'm not sure. Basta close na itong building. Cause, the last time I
Check, this is a abandoned building already. Far away. Different from this photo. Ashley said, and it sounded like a matter of fact tune. So, matagal na tong nakasarado. I asked. Gusto. Kung makasigurado. Oo. Gusto niyong makita. Tanong ni Ashley. Now na ba? Bawal akong umalis. Mahigpit bantay. Ko. Sagot ko. Sabay kamot sa aking ulo. Hindi. Naman ako First Lady ng Pilipinas pero daig ko pa ang First Lady dahil sa dami ng bodyguards na meron ako. Oh, my dear. We don't have to go outside. Ashley said. Sabay tayo sa kinauupuan nito. Just wait for me here. May kukunin lang ako. Pagkasabi nito umalis na ito kaagad. Iniwan. Kaming dalawa ni Rose na nakanganga. May mga panahon na minsan hirap intindihin, at mahirap basahin mga ginagalaw ni Ashley. And this day was not an exception. So, kumusta si baby? Gumagalaw na ba? Grabe. Ang swerteng bata. Kapag kuwan ay tanong ni Rose. Pilit pa nitong inaabot ang tiyan ko. Pero mas mabilis ang kamay ko. Hinahampas ko kaagad ang kamay nito. Maarte akong buntis. Pero, mas maarte. Anak ko ayaw magpahawak ni baby sa iba. Ang gusto lang ay ang malantod nitong daddy. Hindi pa. Lumalabas bilyonaryo na. Ang gugwapo pa ng mga ninong. Hay. Dagdag pa ni Rose. Higit sa lahat ang gwapo pa ng daddy. Friend, paano ba makatisod ng gwapot and most importantly, mataba ang wallet? Friend, wag mo ngang hawakan si baby. Madumi. Kamay mo. Nagiinarteng saad ko. Naumani ng isang malutong na irap galing kay Rose. Paano makatisod ng lumaragas ang tet na may gold? Halika, lapit kay bubulong ko, masayang saad ko. Excited na lumapit naman si Rose sa kinauupuan ko. Nilapit nito ang kanang tenga sa akin dumukwang. Dinako rito sabay bulong. Wala kang kipay, friend. Huwag ka nang umasa. Bulong ko rito sabay tawa ng malakas. GAGA ka. Pasalamat ka at buntis ka. Kundi, mas asabunutan ko yung buhok mo down there. Ang lakas ng loob maginarte. Wala namang boobs. Nanlalaki ang butas ng ilong nito sa inis dahil sa sinabi ko. At isa pa, may kipay din ako maling butas. Nga lang nalagay. Baklang 2. Mas lumakas lalo ang tawa ko dahil sa sinabi ng kaibigan. She missed this, ang tumawa ng malakas. Walang iniisip na problema. Na-miss ko bigla ang dating sarili. Dati pinoproblema ko lang ay ang pambayad sa renta, ang kakainin sa pang-araw-araw. Ngayon, nakatira nga ako sa isang malaking bahay. Puno palagi ang ref, unlimited ang kakainin. Pero, may kulang pa rin, hindi pa rin siya masaya. Ang baby ko lang yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ngayon. The rest, masakit na sa puso. Dahil sa naisip biglang natigil ang pagtawa ko. Ganyan ba talaga ang mga buntis? Tatawa tapos biglang malulungkot na parang anumang oras ay iiyak. Normal ba yan? May halong pag-aalala sa boses ni Rose. Noong isang araw nga iniyakan ko yung butiking naputol ang buntot. Naawa ako bigla, mas lalo pang lumungkot ang ore ko nang biglang pumasok sa isipan ko ang kawawang butiki. Unbelievable. Napailing na lang si Rose. Hindi lang maarte ang mga buntis. Artestahin din pala. Gosh. Parang ayaw ko nang mabuntis, eksaherado pa. Nitong saad. Marahas akong napatingin sa kaibigan. Ilang ulit. Ko bang sasabihin sa'yo na wala kang kipay? Keps. P3P3, Pempem, V1G1 and 4 and many more. Oo, alam ko. Pero kami ng jowa ko may label. Kayo. Asa na label nyo? Ilabas mo. Ipapalaminate ko, nanguuyam ang boses na wika nito. Napalunok ako nang wala sa oras. Masakit yun ha. Ito naman. Di, na mabiro, joke lang naman kasi. Yun. Alam ko naman na may keps ka ibang butas nga. Lang nalagay, natatawang saad ko. Ayoko nang ang biroy nitong si Rose. Nami-personal. Di, naman inaano. Hiem.